Alam mo ba na kahit wala kang oven or steamer ay pwede kang makagawa ng masarap na yema cake? Yes, tama ang narinig ninyo. Dahil gagamit tayo ng improvised oven. At sa recipe na ito ay napakadali lang gawin. At sa lasa naman ay talagang masarap. So kung nagkikrave ka sa yema cake, try mo yung recipe natin ngayon. Gusto mo rin ba? Tara, luto tayo. Sa recipe natin ngayon ay una nga natin gagawin dito yung cake mixture. Bali sa isang mixing bowl, maglagay tayo ng 4 na piraso ng itlog, 1/2 cup ng white sugar, 1/4 cup ng cooking oil at vanilla essence. Haluin natin ito bago tayo maglagay dito ng 1 cup ng all-purpose flour at 1 teaspoon ng baking powder. Haluin lang uli natin ito ng mabuti hanggang sa mawell combine na lahat ng mga ingredients. At kung mapapansin nga ninyo na may buo-buo pa yan, okay lang po yan. Sasalain pa natin ito para masigurado na wala talagang buo-buo at walang masamang dumi dito sa ating cake mixture. At once okay na yung ating mixture, isasali na natin dito yan sa baking pan. Bali, ang size ng baking pan na gamit ko ay 5 by 3 inches. At tulad nga ng sinabi ko kanina, hindi tayo dito magbe-bake at hindi rin tayo dito mag-steam. Gagamit tayo dito ng improvised oven. At lulutuin natin ito for 50 minutes sa mahinang apoy. At habang naghihintay nga, gagawa naman na tayo dito ng masarap na yema sauce. Bali sa isang mixing bowl, pinagsama-sama ko lang lahat ng mga ingredients. 6 pieces ng egg yolk, 1 can ng condensed milk, 1 can ng evaporated milk, 5 tablespoon ng cornstarch, konting asin at 1 teaspoon ng vanilla essence. Haluin natin ito at kung mapapansin nga ninyo na may buo-buo pa, okay lang po yan. Sasalain pa rin naman natin ito bago lutuin. At sa pagluluto naman ito ay dapat mahinang apoy lang ang gamit natin para hindi ito masunog. Tuloy-tuloy lang natin itong haluin hanggang sa makuha natin yung ganitong consistency. And after 50 minutes nga, binalikan ko na rin itong ating nilulutong cake. At sakto, luto na rin siya at nag-toothpick test na rin ako para masigurado kung luto na nga talaga hanggang loob. At pag ganyang clear na nga yung ating toothpick, okay na po yan. Palamigin muna natin ito bago i-unmold. Nilagyan ko rin pala yan ng parchment paper sa ilalim at sa gilid para hindi dumikit. At once na maluto na, madali natin itong matatanggal. Hatiin lang natin ito sa gitna at tignan nyo naman ang ganda ng pagkakaluto ng ating cake. Saktong-sakto lang. Kaya ako po pala ito hinati sa gitna dahil lalagyan ko ito ng yema sauce sa gitna. At sa pagdidesign naman nitong cake, nasa sa inyo na po kung anong gusto ninyong gawin. Actually, hindi ako magaling sa pagdidesign ng cake or sa paggawa ng cake. Kaya lang naman ako gumawa nito ay para sa aking boyfriend. Late post na rin po ito. Ito ay para sa Father's Day celebration namin, cake para sa kanya. Basta ang ginawa ko dyan, nilagay ko lahat ng yema sauce sa buong cake. At sa gilid, naglagay din ako ng design. At sa ibabaw naman, nilagyan ko ito ng maraming cheese. At sabi naman ng aking boyfriend, ang sarap daw ng cake ko. Char.